So, sa gabi po kita mga kapatid, may apat na tema tayo. No? Pag-uusapan natin ang joy sa gabi ito, and then susunod ang kapayapaan, and then pag-asa, then pag-uusapan ang pag-ibig o pagmamahal. Na mga tema na magpapaalala sa atin kung bakit kinakailangan nating balikan at balikan ang mga nangyari noon. Ano ba yung isang pangyayari na 2,000 taon na mahigit na ang nakalilipas, ngunit ginagawa pa rin hanggang ngayon? Yun ay ang pagdiriwang ng sinasabing kapanganakan ng Mesyas, ang ating Panginoong Jesucristo. So ayon po sa ating text, mga kapatid, alam po natin na yun doon na nag-umpisa. No? Pero noon, wala pang simbang gabi, wala pang Misa de Gallo. Dahil sa mga panahong yun, ang mayroon ay yung pagbabantay ng mga tupa ng mga pastor. Doon nag-umpisa ang sinasabing mensahe o magandang balita na sinabi ng mensahero ng Diyos. Ano kaya yung pangalan ng mensahero ng Diyos na ito? Kasi marami silang mga arkanghel. Tama po? Pag sinasabing messenger of God, ang pangalan niya ay Gabriel. Jibril sa Islam. Ano yung mga tawag, ano man yung pangalan. Pero kung tinignan po natin ito mga kapatid, ang mensahe nito ay ibinaba ayon sa kalagitnaan ng kadiliman, sa kalagitnaan ng kalungkutan, sa kalagitnaan ng pagsasakripisyo ng mga pastol. No, mahirap ang trabaho ng pagpapastor. No? Yung tinutukoy ko po dito yung magbantay ng literal na tupa. Dahil alam natin na maraming mga predator pagkagat ng dilim. Hindi kagaya ngayon na sa mga shepherd talagang napakaraming mga print na ginagamit. No? Gumagamit na sila ng mga aso para lamang bantayan ang kanilang mga pastor. Pero sa kanila wala. Siguro mga malilit lamang ng mga aso kasama ng sinasabing hawak-hawak nilang mga tungkod. Upaman. Kung titignan po natin ito mga kapatid, patuloy na ipinaalala sa atin nung gabi niyon, lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon na siyang nagbigay ng liwanag sa kapaligiran. Liwanag na nakakasilaw. Liwanag ng hayag ay yung sinasabing kalwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nung nakita nila ang mensahero ng Diyos, sila ay nabalot ng takot. Sila ay nabalot ng pag-aalangan. Siguro nanginginig ang mga pasto na ito. Ano ito? Anong nangyayari? Anong ibig sabihin nito? Ngunit sinabi ng anghel, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Dahil ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na nagtutulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Magtutulot ng kagalakan sa lahat ng tao. Ano yung balita na magbibigay ng kagalakan? Dahil sa mga sandaling iyon, ay isinilang sa bayan ng David
ang tagapagligtas. Na ang pangalan niya ay Jesus. Nang ibig sabihin niya ililigtas niya ang sangkatauhan. Kaya kung titignan po natin ito mga kapatid, ang takot ng mga pastol na ito ay napalitan ng saya. No? Napalitan ng saya. At sinabi ng anghel, ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampi at nakahiga sa isang samsaman. Maraming kwento patungkol sa pangyayaring ito. Kung pagsama-samahin natin, ang Ebanghelyo, mayroon kay San Mateo, iba kay Lucas, no? Pero kung titignan po natin ito mga kapatid, iisa lamang ang tinutukoy nila. Ang kapanganakan ng Mesyas ay ang siyang magbibigay ng ganap na kagalangan sa buhay ng bawat tao, lalong-lalo na ang bansang Israel, ang bayan ng Diyos. Dahil sa matagal na panahon, ang bansang Israel ay nasa kamay ng mga mananakop. Wala silang kalayaan. Puro kalungkutan. Kung titignan po natin ito mga kapatid at mga magulang, ito yung nais ng Diyos na malaman ng mga Hudyo. Ipinanganak ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas. Kaya kung tinignan po natin ito, nung ibinigay na yung mensahe, naibigay na, sabi ng mga pastol na ito, tara, hanapin natin ang sanggol. So, ibig sabihin, nandoon lang sila sa bayan ng Belen. No? Nasa Bethlehem lang sila. Kaya, kung titignan po natin ito, mga kapatid, pati yung pangalan ng bayang Bethlehem ay may ibig sabihin kung bakit doon siya sinila. No? Maraming lugar. Pero sabi ng Matay, wala nang lugar. Sabi nila, bakit ang saklap naman? Pero ang totoo, talagang wala nang bakante. Actually nga, napakabait ng bantay. No? Napakabait ng bantay. Nakita niyang buntis. Pero kung gusto niyo, sabi, may lugar. Pero pagtiyagaan nyo, may mga hayop doon. Kaya sila, no, nakarating sa isang, no, pinagpapahingahan ng mga hayop. No? Sinasabi nilang ito ay isang kuweba. No? At siya ay ipinahiga sa kalagitnaan ng mga hayop. Linagyan na lamang ng dayami, ng lampin, at doon ipinaibabaw ang sakol. Pero kung titignan po natin ito mga kapatid, kung sa kalagayan ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus, hindi nakakatuwa. Tama? Bakit po? Kasi kung sasabihin natin anak ng Diyos, ano yung expectation natin? Pag anak ng Diyos, saan siya isisila? Pag sinabing anak ng hari, saan siya isisila? Kaya kung tinignan po natin ito mga kapatid, ngunit patuloy na ipinaalala po sa atin kung paano nagpakumbaba ang ating Panginoong Hesus upang iabot sa atin ang isang mensahe na kahit na sa likuran ng kadiliman, sa likuran ng pagkukulang ng tao, kahit na sa likuran ng pagkakasala ng tao, inabot tayo
Dahil ang gusto niya ay magkaroon tayo ng kagalakan pagkatapos na siya ay ating makita at makilala. Kaya sabi ni Paul sa ating text, maliban kay Propeta Isaiah sa chapter 35, sa Philippians chapter 4, 4-7, rejoice in the Lord always. I say it again. Rejoice. Ito yung mensahe unang inihayag ng Anghel. Kaya kung titignan po natin ito, mga kapatid at mga magulang, patuloy na ipinaaalala po sa atin na sa ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos, naway maranasan natin yung kagalakan, no? Rooted in God's saving presence, not in circumstances. Kasi kung titignan po natin ito, mga kapatid, maraming bagay na kung saan masaya ang tao. Pero kumusta yung kagalakan na yon? Permanente ba o nagbago ka agad? Nasubukan niyo na bang nagkaroon ng kasayahan ngayon, bukas umiiyak ka? O umiiyak ka ngayon, masaya ka bukas? Huwag mong pagsabayin. Kasi hindi nakakatuwa iyon. Hello? Umiiyak ka, mamaya tatawa ka. Tatawa ka, mamaya umiiyak ka. Huwag mong ipakita yan. Mapagkakamalang ka. Babalikan po natin ito, mga kapatid. Yung takot ng mga pastol, ito ay napalitan ng saya. Napalitan ng saya. Kaya, ang kagalakan ito ay inihayag. At kinakailangang makilala, kinakailangang tanggapin. At ito'y mararanasan natin sa pamamagitan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Good news of great joy for all people. Kaya, ang pagparito ng Mesias ay ang siyang magdudulot sa atin ngayon ng kaligtasan at patuloy na pag-asa. Kasi yun yung dahilan kung bakit isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang ikaw at ako ay magkakaroon ng kaligtasan. Hindi ba nakakatuwa yun? Di ba ang saya? Nagkasala tayo pero nandun yung pangako ng Diyos. Nagkulang tayo pero hindi nagbago ang Diyos. Lumalayo tayo, subalit pinipilit na inaabot tayo ng Diyos. Hindi ba ang saya? Kaya kung tinignan po natin ito, mga kapatid, ang pagparito ng Mesias ay ang siyang magdudulot ng kaligtasan at pag-asa sa bawat tao. Kaya sa gabi pong ito, mga kapatid at mga magulang, alam natin na ang kagalakan ay isa sa mga bunga ng sinasabing kaligtasan at bunga ng Espiritu Santo. But the Spirit produces joy. Ando doon yung kagalakan. Tandaan po natin, mga kapatid, true joy flows from communion with Christ. Ano man yung meron sa atin kung wala si Kristo, sinisiguro ko po sa inyo, hindi masaya ang buhay na yan. Naniniwala mo ba kayo doon? Dahil ang ganap na kagalakan ay hindi nabibili yan sa mga tindahan, sa mga mall. Dahil ang tunay na kagalakan ay mararanasan lamang ng tao kung ikaw at ako ay tatanggapin si Kristo
ng buong buo. Kahit na kukunti ito, kung mayroon kang Kristo, sigurado ako, kumpleto yung saya mo sa buhay. Hindi masama yung magkaroon ka ng marami. No? Actually, marami ng mga kwento na kung gaano karami ito, mas mabigat yung kanilang mga dinadala sa buhay. Dahil ang totoo, hindi ganap na mabibigyan tayo ng kagalakan ng kayamanan. Unang mga ari-arian. Huwag karoon man tayo ng posisyon sa buhay. Magkakaroon tayo ng ganap na kagalakan kung ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa ating mga puso. Kaya, sa gabi kong ito, mga kapatid at mga magulang, patuloy naman na maibahagi natin yung kagalakan na ito. No? Sa mga tao na ipinagkatiwala ng ating Panginoon. Sa mga tao na ipagkakatiwala pa sa atin ng ating Panginoon. Kaya, kung titignan po natin ito, mga kapatid, kung paano nagpuri at nagpupuri ang mga anghel, nais rin ng ating Panginoon na sa ating pagpupuri naway ito'y bunga ng ganap na kagalakan natin sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Nung isinilang ang sanggol na ipinahiga sa sapsaman, kahit ang mga hayop na naroon, ang mga pastol na dumating, no? Sila ay nagpuri, sila ay nagpasalamat, at dinakila ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Kagalakan. Nasa sa atin na yun kung paano natin i-define. Kailan ba ito mararanasan? Alam na natin yan, mga kapatid. No? Uulitin ko po sa ating text na pagtatanggap ng mensahe ng mga pastor, naranasan nila ang kakaibang kagalakan ayon sa salita ng Diyos. Naway, ang mensahe nito, mga kapatid at mga magulang, ay patuloy na magpaalala sa atin kung bakit kinakailangan natin balik-balikan yung ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Gawin natin na higit pa sa tradisyon, kundi gagawin natin ito dahil nais nating balikan kung paano pinalitan ng Diyos ang ating mga puso. Puso na nakatingin sa ating Panginoon. Naimbag na Rabi, kada tayo namin.